DZRH-TV. Go Negosyo sa Radyo. Go Negosyo sa Radyo. Good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit na po hapon na good morning pa rin po dahil kapag negosyo at pagkakakitaan ng ating pag-uusapan, laging morning, laging opening, laging good. At kaya po kasama po natin ang isang hindi lang good man, kundi good looking din kasi kasama natin po ngayon ang aking kapartner na na-miss ko nung last time. Although pinalitan muna siya for the meantime sabi nga nila ni Papa Carlo. Kasi Papa Bol daw si Papa Carlo. Anyways, kasama po natin mula sa Philippine Center for Entrepreneurship or Go Negosyo, si Partner Mon Lopez. Partner Mon, na-miss ka namin. Oo, good morning, partner. Good morning ngayong hapon, partner Cheska. At una-una, salamat kay Mr. Carlo last week. At tinulungan niya tayo. At ikaw, sinamahan ka niya. Dahil last week, nako, medyo marami kaming mga stockholders meetings kasi ngayon na pinipreparean at May mahabang meeting yata kayo nun, eh, no? Napakahaba ng mga meeting. Alam mo na, syempre, ang maraming may mga investor interest ngayon sa kumpanya namin, sa RFM, kaya kailangan present tayo to explain what the company is doing now, the programs, the current results and operations, para naman maintindihan nila yung let's say yung ganda ng takbo ng kumpanya in a market na napakaganda na yan. Ngayon daw, tama ba yung sermon? Tumataas daw talaga at gumaganda ang Philippine economy. Tumaas daw yata ng 7% overall. 7.8%. At in fact, the stock market, maliban lang sa itong mga correction na tinatawag na itong mga past 2 weeks, actually still yung economic fundamental ng ating bansa ay nandiyan pa rin, maganda pa din yung ating inflation rate na mababa, ang international reserves na napakaganda. In fact, dahil nga doon medyo masasabi natin napakalakas ng peso nung mga nakaraang linggo, except again partly itong nangyayaring correction ay medyo nag-depreciate uli ang ating pesos. Which actually in return medyo nakaganda sa mga ating kababayang OFW or mga BPO na dollar generating individuals or corporations. So for every dollar medyo mas maraming peso ang kapalit. At ang kapalit naman din noon ay lumalakas ngayon uli yung consumer consumption. Na mas maraming pambili ang ating mga kababayan na nakatanggap ng dollars. No? So, again, maganda pa rin sa ekonomiya natin. Galing, very positive, So, very positive. At saka sabi natin, lahat parating may opportunity yan, partner Cheska. So, with all those developments, and in fact, itong sinasabing nag-correct yung stock market at medyo nagbabaan ng mga presyo ng halos lahat, ang opportunity dyan, wag natin tingnan na magpapanik tayo kasi ang titingnan natin diyan yung fundamental ba ng ekonomiya nandiyan pa rin. Yes, nandiyan pa rin po. Dahil ito namang mapag-alis ng mga investment, naghahanap lang yan ng iba pang mga mai-investan sa ibang bansa. Pero ang ating bansa ay napakaganda pa rin as an investment area. Pangalawa, titingnan natin yung mga kumpanya na ini-investa natin, ang gaganda pa rin ng mga corporate earnings na tinatawag. So, ibig sabihin, may mahalaga pa rin ang valuation ng mga kumpanya na to. So, yung mga investors ngayon at this price na medyo bumaba, parang time to consider and get in Time again. to buy, parang time ganon. to buy, oo. So, yun ang mga tinitingnan ng mga maraming mamumuhunan or investors sa ngayon. And in the end, ito naman ay siyempre mas magandang development sa ating ekonomiya to dahil siyempre more investment, at mas marami rin ng, let's say, nakinabang at nagkaroon ng ganansya dito sa mga nakaraang pag-akyat ng market, maganda rin ang consumption result niyan. And some are going also into investment. Investments na that will create jobs and income. Kaya doon sa mga listeners natin, ano kaya yung investment, ano kaya yung stocks, hindi naman nila naiintindihan. Pero ayon daw po, in layman's term daw, partner mo, itong mga nakakaraang week at saka nakakaraang araw, ang Pilipinas pinakasikat sa Asia. Oo, itong mga tawag nakakaraan. nga sa atin na nag-umpisa ito last year na breakout nation. Kaya yung mga kumpanya ngayon nagpapagalingan para sa aming presentation, sinatawag namin breakout company in a breakout nation. Iyon, bidang-bida tayo, partner mo na. So, ano natin, sabi nga ni Mr. Joey Concepcion,
Pilipinas, now is our time. Now is our time. Uy, maganda yun, Yan, partner mo oo. na. Last year, isang taon na natin kinakampanya yon. At we are joined by many entrepreneurs na nakikiisa sa atin na talagang sa pag-consider talaga ng administrasyon na to, napaganda ang ekonomiya, ang environment, confidence, no corruption or less corruption, maganda ang governance, etc. Gumanda talaga ang tingin, ang imahe nating bansa as an investment place. At And saka, fundamental, nandyan pa rin po. Siyempre, yung mga business people natin na ilan na dyan kasama natin ngayon, partner Mon, nagiging patuloy na active yung ating ekonomiya, yung ating business sector. At kasama po natin ngayon, partner Mon, siguro intro na natin, dalawa itong guest natin na tayo privilege, kasama po natin sila. Ang isa pong guest natin, unahin na natin po na ladies first, sir ha. Si sige. Sir, ito ang ating version ng Sir Chief eh. Yung guest natin ngayon. Kasama po natin, kung kayo po ay familiar, lalo na doon sa mga estudyante na nag-aaral siguro po or papasok sa mga colleges, university, kailangan nyo mag-review para siguro sa UPCAT, yung mga Ateneo entrance exams, or kung kayo ay magbo-board exam, yung mga nurse licensure exam, at kung ano-ano pang exam, at meron din tutorial ha. Ito po ang kanilang napiling tahakin na business. Ito po yung tinatawag na AHEAD Tutorial and Review Center. Ito po ay inumpisahan siguro para asistihan una yung mga estudyante na nag-aaral. Pangalawa, yung mga nagre-review para pumasa at maging maganda yung standing nila sa kanilang pag-aaral. Kasama po natin ngayon, siya po ay kumuha ng, for the past 16 years, siya po ay tumutulong na sa mga estudyante na linangin yung kanilang potential sa mga maipasok po sila sa mga pinakamagagandang universities. Hindi lang yata dito sa Pilipinas, pati sa labas, nag-entrance exam sila. So, ito po ay ang kanyang goal na maipasok po ang mga bata o mga estudyanteng ito. Most recently, siya po ay nasa UP Rural High School and University of the Philippines, Los Baños. Siya po ay nagtapos doon. UP pala ito. Naku, parehas kami, partner mo, ano? Siya po ngayon ang founder and current president ng AHEAD Learning Systems, Inc. Ito po yung kilala natin na AHEAD Tutorial and Review Center, AHEAD Professional Network, AHEAD Books and Things, meron na rin pala, and AHEAD Interactive, and Ocean 8. Gano'n ba yun? Ocean 8 Corp. Nag-venture na rin at nag-branch out na ng iba pang mga negosyo.